Mga kakwento ng puso, isang maaliwalas na araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong gigising sa inyong damdamin at katatagan? Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng isang babae ay ang kanyang pananahimik at ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang hayaan ng tadhana at ang sariling tagumpay na maningil sa mga taong umabuso sa iyong kabaitan. Halina't pakinggan ang kwento ni Amihan. Kumurap-kurap si Amihan ng masilaw sa sunod-sunod na flash ng kamera. Sa harap ng daan-daang bisita sa Marangyang Grand Amihan Hotel, siya ang larawan ng isang perpektong asawa at ina. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang may maling nota sa isang napakagandang musika. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang karera, at ang kanyang oras para lamang masigurong magiging maayos ang binyag ng kaisa-isa nilang anak na si Baby Alon. Naniwala siyang sapat na ang kanyang pagmamahal para punan ang anumang kakulangan sa kanilang pagsasama. Pero bakit ngayong hawak na niya ang tinatawag nilang pangarap na pamilya? Parang hawak niya ay isang basong gawa sa manipis na yelo na anumang oras ay mababasag. Love, sandali lang. Tabingi ang necktie mo. Inabot ni Amihan ang asul na kurbata ni Kisig. Ang asawa niyang si Kisig Madrigal ay walang kupas ang kakisigan. Sa tuwing nakasuot ito ng mamahaling suit, nagiging sentro ito ng atensyon. Hinawakan ni Kisig ang mga kamay ni Amihan. Ngumiti ito, pero ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito sa dulo ng pasilyo kung saan nakatayo ang bagong sekretarya nito. Si Sitan, isang babaeng may mapupulang labi, matatalim na mata, at suot na bestidang tila masyadong mapangahas para sa isang sagradong okasyon tulad ng binyag. "Okay na ba, love?" tanong ni Kisig. Sabay halik sa noo ni Amihan. Mabilis, walang init. Tumango si Amihan, pinipilit itaboy ang kung anong pait na sumusubok umakyat sa kanyang lalamunan. "Okay na. Pupuntahan ko lang si Baby Alon sa nursery. Huwag kang mawawala ha. Malapit na ang grand entrance natin." "Ako pa? Dito lang ako," sagot ni Kisig. Pero nang tumalikod si Amihan, nahagip ng kanyang paningin sa salamin na pasimpleng nag-check ng telepono ang asawa at pasimpleng ngumiti. Bago pa man makapag-isip si Amihan ng kung ano, isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ang pumuno sa hangin. Napahinto ang mga waiter sa paglalakad, bumaba ang boses ng mga bisita. Dumating na ang tunay na may-ari ng imperyo. Si Doña Lawana Madrigal. Suot ang kanyang paboritong perlas at may tindig na kasing talas ng isang lawin, nilapitan ng Donya ang mag-asawa. Sa isla ng Balangaw, ang salita ni Doña Lawana ang batas. At alam ng lahat na hindi ito madaling pasayahin. "Mama!" bati ni Amihan at humalik sa pisngi ng biyenan. Tiningnan ni Doña Lawana ang buong ballroom. Mula sa mga bulaklak hanggang sa kulay ng mga mantel, lahat ay perpekto. Pagkatapos ay tinitigan niya si Amihan at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng paghanga sa kanyang boses. "Maganda ang pagkakaplano mo sa event na ito, Amihan. Napakalinis. Tulad ng inaasahan ko sa'yo." "Salamat po, Mama. Ginawa ko po ito para kay Alon." Bumaling ang matalim na tingin ni Doña Lawana sa kanyang anak na si Kisig. Bahagyang nanliit si Kisig, parang batang nahuling may kasalanan. "Maswerte ka sa asawa mo, Kisig," malamig na sabi ng Donya. "Siya ang nag-aayos ng lahat ng kalat mo. Huwag mong abusuhin ang swerte mo dahil baka isang araw, magising ka na lang na wala nang natitira sa'yo." Hindi na hinintay ng Donya ang sagot ni Kisig. Naglakad na ito patungo sa VIP table. Naiwan si Amihan na nag-iisip. Bakit ganoon ang sinabi ng kanyang biyenan? May alam ba ang Donya na hindi niya alam? Lumipas ang kalahating oras. Oras na para iakyat si Baby Alon sa stage para sa family picture. Bit-bit ang kanyang anak. Inilibot ni Amihan ang kanyang paningin sa ballroom. Wala si Kisig.
Nasaan si Sir Kisig mo? Tanong ni Amihan sa event coordinator. Nakayuko ang coordinator. Halatang hindi mapakali. Iniiwas nito ang kanyang tingin. Ma'am Ami, sabi po ni Sir, may kukunin lang daw po siyang mahalagang dokumento sa family suite. Dokumento? Sa kalagitnaan ng party? Kumunot ang noo ni Amihan. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin niyang wala rin sa paligid si Sitan. Ibinigay muna ni Amihan si Baby Alon sa yaya nito. Pakibantayan muna si Alon. Susunduin ko lang ang daddy niya. Naglakad si Amihan palabas ng maingay na ballroom. Habang papalayo siya sa musika at tawanan, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang family suite ay nasa dulo pa ng ikalawang palapag. Ito ang pribadong kwarto ng pamilya kapag may mga events, lugar kung saan sila nagpapahinga at nagpapalit ng damit. Tanging ang tunog lang ng kanyang takong sa makapal na karpet ang naririnig sa tahimik na pasilyo. Bawat hakbang ay tila may mabigat na tanikala. Gusto niyang kumbinsihin ang sarili. Nasa loob lang siya. May inaayos lang na trabaho. Mabuti siyang ama. Mabuti siyang asawa. Pero bakit nanginginig ang mga kamay niya? Nang makalapit siya sa pintuan ng family suite, napansin niyang hindi ito nakalapat ng maayos. May maliit na siwang at mula sa siwang na yon, may narinig siyang tunog. Hindi tunog ng mga papel na inililipat. Hindi boses ng taong kausap sa telepono, kundi isang mahinang hagik-gik ng babae. Sinundan ng isang pamilyar na ungol ng isang lalaki. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong pagkatao ni Amihan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila hinigop ng paligid. Nakatitig siya sa gintong seradura ng pinto. Mabagal na iniangat ni Amihan ang kanyang nanginginig na kamay at inilapat ang kanyang mga daliri sa malamig na doorknob. Bumukas ang pinto, hindi malakas, walang kalabog. Isang maliit na siwang lang na sapat upang makita ni Amihan ang katotohanang dudurog sa kanyang mundo. Sa loob ng family suite, kung saan dapat nagpapahinga ang kanyang mag-ama, ibang pahinga ang kanyang nasaksihan. Nagkalat ang mga gamit sa sahig, ang coat ni Kisig, ang mamahaling bag ni Sitan, at doon, sa mismong sofa na katabi ng nakahandang kuna para kay Baby Alon, naroon sila. Si Kisig, ang lalaking pinakasalan niya sa altar, ang lalaking nangako ng katapatan sa harap ng Diyos at tao. At si Saitan, ang babaeng tinuring niyang kapatid at pinagkatiwalaan sa kumpanya. Nakaangkla ang mga binti ni Sitan sa baywang ni Kisig. Walang damit pang itaas ang kanyang asawa. Ang mga halinghing na narinig ni Amihan kanina ay naging malinaw na mga ungol ng pagnanasa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Gustong sumigaw ni Amihan. Gusto niyang pumasok, hilahin ang buhok ni Sitan, at sampalin ng paulit-ulit si Kisig hanggang sa magising ito sa kahibangan. Gusto niyang magwala tulad ng isang nasugatang hayop. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nanigas ang kanyang mga paa. Sa gitna ng mainit nilang tagpo, narinig ni Amihan ang boses ni Sitan. Malambing, mapanukso. Paano kung hanapin ka ng perfect wife mo? Baka umiyak na naman yon. Tumawa si Kisig, isang tawang puno ng panghahamak na humiwa sa puso ni Amihan nang mas malalim pa kaysa sa pagtataksil. Hayaan mo siya, sagot ni Kisig habang hinahaplos ang likod ni Sitan. Masyado siyang boring, walang thrill. Para siyang robot na sunod-sunuran lang kay mama. Buti na lang nandito ka. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na lalaki ako. Boring. Robot. Sunod-sunuran. Ang bawat salita ay parang balaraw na tumatarak sa dibdib ni Amihan. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya, ang pagpupuyat para sa kumpanya, ang pag-aalaga kay Alon, ang pagiging martyr para sa pamilya, ay wala lang pala kay Kisig. Isa lang pala siyang boring na asawa. Sa halip na lumuha, isang kakaibang lamig ang bumalot sa katawan ni Amihan. Mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan,
hanggang sa kanyang mga mata. Natuyo ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa clutch bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinatatag niya ito ng kanyang puot. Itinapat niya ang lens ng camera sa siwang ng pinto. Click, record, 10 segundo, 20 segundo. Kitang-kita ang mukha ni Kisig. Kitang-kita ang mukha ni Sitan. Kitang-kita ang paglapastangan nila sa araw ng binyag ng kanyang anak. Nang makuha na niya ang sapat na ebidensya, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Walang tunog, walang bakas. Doon lang siya nakahinga. At kasabay ng paghinga ay ang pag-aalsa ng kanyang sikmura. Tumakbo si Amihan sa pinakamalapit na ladies' room sa hallway. Pumasok siya sa cubicle at doon, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang pait, ang asim, ang dumi. Lahat ay inilabas niya. Nang matapos, tumayo siya at humarap sa salamin. Maputla ang kanyang muka. Magulo ng kaunti ang kanyang buhok. Pero sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng boring na asawa. Binuksan niya ang gripo at naghilamos. Kinuha niya ang kanyang lipstick. Isang matingkad na pula. Mas pula kaysa sa suot niya kanina. Idiniin niya ito sa kanyang mga labi. Kulay ng dugo. Kulay ng digmaan. Hindi ka iiyak, Amihan. Bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi mo sasayangin ang luha mo sa basurang tulad nila. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone. Hinanap ang pangalan ng nag-iisang tao na may kapangyarihang dumurog kay Kisig sa isang pitik lang ng daliri. To Mama Lawana. Ma, pumunta po kayo sa family suite ngayon din. Mag-isa, may sorpresa po akong regalo para sa inyo. Tungkol ito sa kinabukasan ng apo ninyo. Sent. Inayos ni Amihan ang kanyang tindig. Pinagpag ang kanyang damit. Itinaas ang kanyang noo. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa tapat ng family suite. Hindi siya pumasok. Tumayo lang siya sa gilid ng pinto. Parang isang gwardya sibil, naghihintay ng paghatol. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang, ang tunog ng awtoridad. Mula sa dulo ng hallway, nakita niyang naglalakad si Doña Lawana. Kasunod nito ang dalawang malalaking security guard. Salubong ang kilay ng Donya. Matalim ang tingin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang sinabi si Amihan. Tumango lang siya ng bahagya at itinuro ang pinto ng kwarto. Alam ni Doña Lawana ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Hindi ito tingin ng isang manugang na humihingi ng tulong. Ito ay tingin ng isang babaeng naghahanda ng maningil. Huminto si Doña Lawana sa tapat ni Amihan. Buksan mo! Utos ng Donya. Huminga ng malalim si Amihan. Hinawakan niya ulit ang doorknob. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang kamay na magbubukas ng pinto ay hindi na kamay ng isang asawa. Ito ay kamay ng isang babaeng handa nang sunugin ang tulay para itayo ang sarili niyang kaharian. Pinihit niya ang seradura. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang hindi kailanman dapat makita ng isang ina, lalo na sa araw ng binyag ng kanyang apo. Napatigil sa ere ang mundo ni Kisig at Sitan, para silang mga dagang nabulabog sa gitna ng dilim nang biglang buksan ng ilaw. Ma? Ami? Halos matalisod si Kisig sa pagmamadaling isuot ang kanyang pantalon. Ang mukha niyang kanina ay puno ng yabang at libog. Ngayon, ay namumutla sa takot. Si Sita naman ay nanginginig na nagtago sa likod ng sofa, hinihila ang anumang telang pwedeng itakip sa kanyang katawan. Pumasok si Doña Lawana sa kwarto. Mabagal. Ang bawat takatak ng kanyang sapatos sa sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tiningnan lang niya ang magulo at maduming kwarto. Tiningnan niya ang natumbang vase ng bulaklak. Tiningnan niya ang kuna ng kanyang apo na nasa gilid lang ng sofa kung saan nagtalik ang dalawa. At sa huli, tiningnan niya ang kanyang anak. Ma, let me explain. Hindi ito totoo, ano lang. Nauutal na paliwanag ni Kisig, halos lumuhod na sa harap ng ina. Siya ang nang-akit sa akin.
Wala akong kasalanan. Natigilan si Sitan. Nanlaki ang mga mata nito. Anong ako? Ikaw ang nagpumilit. Sabi mo sawang-sawa ka na sa asawa mo. Tumigil ka, Sitan. Bulyaw ni Kisig. Huwag kang magsinungaling sa harap ni Mama. Sa gitna ng turuan at sigawan, nanatiling tahimik si Amihan. Nakasandal lang siya sa hamba ng pinto. Pinapanood ang asawa niyang nagkakandara pa. Nakakatawa. Ang lalaking tinawag siyang boring kanina. Ngayon ay mukhang basang sisiw na nanginginig sa takot, mawalan ng pera. Tumahimik kayo. Mahinang utos ni Doña Lawana. Agad na tumahimik ang dalawa. Ang boses ng Donya ay hindi malakas, pero may diin na nagpatindig ng balahibo nilang lahat. Lumapit ang Donya kay Kisig, inangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ng anak. Pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Hindi ito sampal ng galit, ito ay sampal ng pagkadismaya. Hawak ni Kisig ang kanyang pisngi. Sa loob ng pamamahay ko, nandidiring tanong ni Doña Lawana, sa tabi ng higaan ng anak mo? Sa araw ng binyag niya? Kailan ka pa naging hayop, Kisig? Ma, sorry na, patawarin mo ako. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Malamig na sagot ng Donya. Lumingon siya kay Amihan. Sa kanya ka lumuhod. Napatingin si Kisig kay Amihan. Nakatayo lang si Amihan, blanko ang ekspresyon. Ang pula niyang lipstick ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Lumapit si Kisig kay Amihan, akmang hahawakan ang kamay nito. Love, Ami, sorry na. Alam kong mahal mo ako. 'Di ba? Isang pagkakamali lang to. Para kay Alon, patawarin mo ako. Umatras si Amihan ng isang hakbang. Umiwas siya sa hawak ni Kisig na parang may nakakahawang sakit ang asawa. Tinitigan niya si Kisig sa mata. Wala nang luha. Wala nang pagmamakaawa. Tama ka, Kisig. Basag na katahimikan ni Amihan. Ang boses niya ay matatag. Masyado akong naging boring. Masyado akong naging abala sa pagiging mabuting asawa at ina. Nakalimutan kong kailangan ko palang maging gwardya para bantayan ang asawa ko sa mga higad na nakapaligid. Bumaling si Amihan kay Sitan na ngayon ay nakabalot na ng kumot. At ikaw, Sitan, tinuring kitang kapatid. Ang sweldo mo, ang panggamot sa nanay mo, ako ang nagbigay. Ito ba ang sukli mo? Hindi nakasagot si Sitan. Yumuko lang ito. Humarap ulit si Amihan kay Doña Lawana. Mama, tapos na po ako. Kayo na po ang bahala sa mga basura ninyo. Babalik na ako sa anak ko. Tumango si Doña Lawana. Isang tango ng respeto. Hinarap ng Donya ang kanyang anak at ang kabit nito. Makinig kayong dalawa. Simula sa oras na ito, Kisig, tinatanggalan na kita ng posisyon sa kumpanya. Wala ka ng karapatan sa Grand Amihan Hotel. Ang lahat ng credit cards mo, puputulin ko ngayon din. Ma, hindi mo pwedeng gawin yan. Anak mo ako. Sigaw ni Kisig. Dahil anak kita, tinuturuan kita ng leksyon. Madiing sagot ng Donya. Tumingin siya sa mga security guard sa likod. Guard, ilabas ang dalawang ito. Ngayon din. Ma, nakakahiya sa mga bisita. Dapat iniisip mo yan bago ka naghubad ng pantalon. Sagot ni Doña Lawana. Walang nagawa si Kisig at Sitan nang bitbitin sila ng malalaking gwardya. Si Sitan ay iyak ng iyak habang hila-hila ang kanyang punit na damit. Si Kisig naman ay nagpupumiglas. Ang kanyang suit ay gusot-gusot. Ang kanyang dignidad ay durog. Sa labas ng family suite, dinig na dinig ng mga bisita sa ballroom ang komosyon. Bumukas ang malaking pinto ng hallway. Nakita ng daan-daang bisita, mga business partners, kamag-anak, kaibigan, kung paano kaladkarin palabas ng hotel ang tagapagmana at ang sekretarya nito. Nagbulungan ang lahat. Nagsilabasan ang mga cellphone. Si Amihan naman ay kalmadong naglalakad pabalik sa ballroom. Sinalubong siya ng yaya na karga si Baby Alon. Kinuha niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Amoy baby powder at gatas.
ang amoy ng pag-asa. Lumapit si Doña Lawana sa kanya. Amihan, humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Umiling si Amihan at ngumiti ng mapait. Hindi niyo kasalanan yun, Mama. Pero simula ngayon, ako na ang bahala kay Alon. At ako na rin ang bahala sa sarili ko. Tiningnan siya ni Doña Lawana, tila sinusukat ang kanyang tapang. Wala na tayong general manager, bakante ang pwesto. Sa tingin mo ba, kaya mo? Tumingin si Amihan sa kawalan, kung saan kakalabas lang ng asawa niyang nagtaksil. Kayang-kaya ko, Mama, sagot ni Amihan. Kung kinaya kong magtiis sa anak niyo ng 5 taon, sisiw na lang sa akin ang magpatakbo ng hotel. Mabigat ang hangin sa loob ng opisina ng general manager. Amoy tabako at mamahaling leather. Ang amoy ni Kisig. Tumayo si Amihan sa gitna ng silid. Dati, pumapasok lang siya rito para dalhan ng tanghalian ng asawa o para ipaalala ang mga family dinners. Dati, pakiramdam niya ay isa siyang bisita sa sarili niyang kumpanya. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makintab na mahogany table. Walang alikabok. Pero sa ilalim ng kinang nito, alam niyang marami itong itinatagong dumi. Umupo siya sa malaking swivel chair, masyadong malaki para sa kanya. Tila nilalamon ang kanyang maliit na katawan. Pumikit siya sandali at naalala ang boses ni Kisig. Wala kang alam sa negosyo, Ami. Mag-alaga ka na lang ng bata. Iwan mo sa mga lalaki ang trabahong panglalaki. Dumilat si Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na maamo. Kinuha niya ang nameplate na nakalagay sa mesa. Kisig Madrigal, General Manager. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa basurahan lang. Tapos na ang oras ng mga lalaki, bulong niya. Kumatok ang pinto. Pumasok ang head ng accounting, si Mrs. Galvez, na may dalang makakapal na folders. Baka sa mukha ng matandang empleyado ang pag-aalala. Mama Mihan, ito na po ang mga financial reports na hinihingi ninyo. Yung mga unliquidated expenses ni Sir Kisig. Binuklat ni Amihan ang mga folder. Sa bawat pahinang nililipat niya, lalong kumukulo ang kanyang dugo. Hindi lang pala pagtataksil sa kama ang ginawa ni Kisig. Consultancy fee, 500,000 piso. Payi, Sitan Vele. Representation expense, 200,000 piso. Boracay trip. Company car lease, sports car. Ginamit ni Kisig ang pera ng kumpanya. Ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng anak nila. Para tustusan ang luho ng kabit niya. Ang Grand Amihan Hotel ang naging gatasan ng 2 linta. Ma'am, nanginginig na sabi ni Mrs. Galvez. Sinubukan ko pong pigilan si Sir Kisig noon, pero tinakot niya akong tatanggalin sa trabaho. Single parent po ako, ma'am. Bumuntong hininga si Amihan. Tiningnan niya si Mrs. Galvez. Naiintindihan ko, Mrs. Galvez. Pero tapos na ang takot. Ihanda mo ang lahat ng ito. Kakailanganin natin ito para sa kasong isasampa natin. Opo, ma'am. At tawagin mo ang lahat ng department heads. Meeting sa conference room. Ngayon din. Pagkalipas ng 10 minuto, ang conference room ay puno ng bulungan. Naroon ang mga matataas na opisyalis ng hotel. Karamihan sa kanila ay mga lalaking matatagal na sa serbisyo. Mga bata ni Kisig na sanay sa inuman at golf tuwing oras ng trabaho. Nang pumasok si Amihan, tumahimik sila. Pero hindi dahil sa respeto. Tahimik sila dahil hinihintay nilang magkamali siya. Umupo si Amihan sa kabisera. Magandang umaga, panimula niya. Tulad ng alam ninyo, wala na si Kisig Madrigal dito. Ako na ang pansamantalang mamamahala. Isang lalaki ang tumikhim. Si Mr. Salcedo, ang head ng sales at kumpare ni Kisig. Nakasandal ito sa upuan. May mapang uyam ng ngiti. Mamamihan, sabi ni Mr. Salcedo, hindi man lang umayos ng upo. With all due respect, iba ang pagpapatakbo ng hotel sa pagpapatakbo ng kusina sa bahay.
Baka naman pwedeng kumuha na lang tayo ng professional manager? Sayang naman ang kita ng hotel kung babagsak lang dahil sa inexperience. Nagpigil ng tawa ang ilang managers. Tinitigan ni amihan si Mr. Salcedo. Kung ang dating amihan ito, yuyuko na lang siya at tatahimik. Pero namatay na ang dating amihan sa family suite kahapon. Binuksan ni amihan ang folder sa kanyang harap. Mr. Salcedo, kalmadong sagot ni amihan. Ayon dito sa records, bumagsak ng 15% ang sales natin last quarter. Pero ang representation allowance mo para sa client meetings ay tumaas ng 30%. Saan napupunta ang pera? Sa kliyente o sa mga bar na pag-aari ng kumpare mo? Nawala ang nangiti ni Mr. Salcedo. Umayos ito ng upo. Ma'am, kailangan yon para sa networking. Networking? Putol ni amihan. O incompetence? Inilibot ni amihan ang kanyang paningin sa lahat ng nasa mesa. Alam ko ang tingin niyo sa akin. Isang asawa lang, walang alam. Pero ipapaalala ko sa inyo, ako ang nagtapos ng business management bago ako nagpakasal. Ako ang gumawa ng feasibility study ng hotel na ito bago pa man kayo ma-hire. Tumayo siya. Binibigyan ko kayo ng choice. Sumunod kayo sa bagong patakaran ko. Transparency, honesty, at hard work. O sumunod kayo kay kisig sa labas ng pintuan. Walang sumagot. Ang tensyon ay kasing kapal ng usok. Mr. Salcedo, muling tawag ni amihan. Po? Mahina na ang boses ng lalaki. You're fired. Nagulat ang lahat. Ma'am? Protesta ni Salcedo. May ebidensya ako ng kickback mo mula sa suppliers. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat? O aalis ka ng tahimik? Namutla si Salcedo. Padabog itong tumayo. Kinuha ang kanyang gamit at lumabas ng kwarto habang nakatingin ang lahat. Humarap muli si amihan sa mga naiwan. Nakikita niya ang takot sa mga mata nila. Good. Kailangan nila ng takot para gumising. Mayroon pa bang may reklamo? Tanong niya. Umiling silang lahat. Good. Back to work. I want reports on my desk by 2 p.m. Nang makalabas ang lahat, napaupo ulit si amihan. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Nakakatakot. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buhay na buhay siya. Hindi pa siya tapos. Umpisa pa lang ito ng paglilinis ng kalat. Mula sa malamig na aircon ng opisina, ngayon ay pawis na pawis si Kisig. Kanina pa siya nakatayo sa lobby ng isang maliit na kumpanya sa Makati. Hinihintay ang HR manager. Suot niya ang dati niyang mamahaling suit, pero gusot na ito at may mantsa ng kape. Wala na si amihan para plansahin ang damit niya. Wala na si amihan para ipagtimpla siya ng kape. Mr. Madrigal, tawag ng isang babae sa reception. Agad na tumayo si Kisig. Inayos ang kwelyo. Yes? Pwede na ba akong pumasok? Kilala ko ang may-ari nito. Kumpare ko si... I'm sorry, sir. Putol ng babae. Hindi man lang ito nakangiti. Pero puno na po ang slots namin para sa managerial position. We will keep your resume on file na lang po. Anong puno? Kakapaskil nyo lang kahapon. Sigaw ni Kisig. Alam nyo ba kung sino ako? Ako si Kisig Madrigal. Ako ang nagpatakbo ng Grand Amihan Hotel. Tumingin ang babae sa kanya ng may halong awa at inis. Sir, prangkahan na po tayo. Tumawag ang opisina ni Doña Lawana. Blacklisted po kayo sa lahat ng major establishments sa industriya. Wala pong tatanggap sa inyo kahit janitor. Parang sinuntok sa tiyan si Kisig. Ang impluwensya ng nanay niya, ang impluwensyang dati ay ginagamit niya para maghari-harian ngayon ay siya ng rehas na bumibilanggo sa kakanya. Padabog siyang lumabas ng building. Mainit ang sikat ng araw. Masakit sa balat. Sumakay siya ng jeep. Hindi grab, hindi taxi, kundi jeep. Pauwi sa inuupahan nilang apartment sa gilid ng Riles. Pagbukas niya ng pinto ng apartment, bumungad sa kanya ang amoy ng kulob at pritong tuyo.
Napakasikip ng kwarto. Walang aircon. Electric fan lang na maingay ay ang umiikot. Nakaupo si Saitan sa sofa bed, nagkikilay habang nanonood ng TV. Oh, anong uwi mo? Tanong ni Sitan. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. May nakuha ka bang pera? Ubus na ang toner ko. Kailangan kong bumili. Napapikit si Kisig sa inis. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Wala. Walang tumanggap sa akin. Hinarang ni Mama lahat. Binaba ni Sitan ang salamin. Umirap ito. So, anong kakainin natin? Hangin? Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba ikaw ang utak ng hotel? Bakit parang wala kang silbi kapag wala ang nanay mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Bulyaw ni Kisig. Lumapit siya kay Sitan. Kung hindi dahil sa kapritso mo, hindi tayo mapapaalis. Kung hindi kita dinala sa family suite. Wow. Tumayo si Sitan at dinuro siya. Sinisi mo pa ako. Ikaw ang nagpumilit. Sabi mo, gusto mo ng thrill. Sabi mo, sawang-sawa ka na sa perfect wife mo. Natigilan si Kisig. Oo, sinabi niya iyon. Sawang-sawa na siya kay Amihan. Tumingin siya sa mesa. May nakahandang pagkain. Isang mangkok ng instant noodles na lumamig na. Biglang pumasok sa isip niya ang mga hapunan sa mansyon. Naalala niya ang sinigang na luto ni Amihan. Laging mainit. Laging tamang-tama ang asim. Kahit pagod si Amihan sa pag-aasikaso kay Alon, hindi ito nakakalimot ipagbalat siya ng prutas. Kumain ka ng marami, love, para lumakas ka bukas. Laging sabi ni Amihan noon. Dati, naiinis siya sa sobrang pag-aalaga ni Amihan. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Pero ngayon, habang tinititigan ang malamig na instant noodles at ang mainit na ulo ng babaeng ipinalit niya sa asawa niya, naramdaman ni Kisig ang isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pagsisisi. Umupo siya sa sahig at binuksan ang isang bote ng murang brandy. Ito na lang ang pampatulog niya gabi-gabi. Sitan, mahinang tawag niya. Magluto ka naman ng maayos. Kahit adobo lang. Ano ako, katulong? Mataray na sagot ni Sitan. Secretary mo ako, Kisig. Hindi ako si Amihan na magpapakaalila sa'yo. Lumagok si Kisig ng alak. Mapait. Gumuguhit sa lalamunan. Maya-maya, lumapit si Sitan sa kanya. Iba na ang timpla ng mukha nito. Nakangiti na. Sorry na, babe. Malambing na sabi ni Sitan habang hinihilot ang balikat ni Kisig. Mainit lang ang ulo ko. Stress lang tayo pareho. Kumuha si Sitan ng baso. Sinalinan niya ito ng brandy. Tinalikuran niya sandali si Kisig habang hinahalo ito. Inumin mo muna to. Abot ni Sitan. Pamparelax. Bukas, magiging okay din ang lahat. May naisip na akong paraan. Tinanggap ni Kisig ang baso. Pagod na siya. Pagod na sa init, sa ingay, sa kahihiyan. Gusto na lang niyang matulog at managinip na nasa mansyon ulit siya. Ininom niya ang alak, isang lagukan. Salamat, Sitan, bulong niya. Buti nandyan ka pa rin. Ngumiti si Sitan, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Siyempre naman, hinding-hindi kita iiwan. Hanggang meron pa akong makukuha. Ha? Kumunot ang noo ni Kisig. Biglang umikot ang paningin niya. Parang umiindayog ang sahig. Bumigat ang kanyang mga talukap. Sitan, bakit parang bumagsak ang baso sa sahig? Crack! Napasandal si Kisig sa pader. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng dilim ay si Satan na nagmamadaling halughugin ang kanyang wallet at ang natatago niyang relos sa bag. Sorry, Kisig, dinig niyang bulong ni Sitan na parang nanggagaling sa malayo. Hindi ako sanay sa hirap. Ikaw na lang ang magdusa mag-isa. At tuluyan nang nagdilim ang lahat. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Amihan Hotel. Nakangiting bati ni Amihan sa mikropono. Sa harap niya ay ang mahigit 50 delegates mula sa International Tourism Summit. Ito ang pinakamalaking event ng hotel ngayong taon. Kung magtatagumpay ito, makakabangon sila sa mga utang na iniwan ni Kisig. Kung papalpak,
Ito ang katapusan ng kanilang reputasyon. Kumikinang ang chandelier, malamig ang aircon, perpekto ang ayos ng mga pagkain, pero habang nagpapalakpakan ang mga bisita, nakaramdam ng kakaibang kaba si Amihan. Parang masyadong tahimik ang radio ng security team. Biglang, bzzzt, namatay ang lahat ng ilaw. Ang kaninang maliwanag na ballroom ay binalot ng dilim. Namatay ang musika, huminto ang ugong ng aircon. What happened? Oh my God, it's so dark. Where is the generator? Nagsimulang mag-ingay ang mga bisita. Ang mga foreign delegates ay natataranta na. Ang init ay mabilis na kumalat sa loob ng kwarto. Emergency lights now! Sigaw ni Amihan sa kanyang radio. Pero walang sumasagot. Patay din ang backup system. Agad na lumapit ang bagong food and beverage manager kay Amihan. Pawis na pawis. Ma'am Amihan, hindi po gumagana ang generator. Mukhang may pumutol ng main line sa basement. Napakuyom ng kamao si Amihan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang mga tauhan ni Kisig na tinanggal niya kahapon. Ito ang huling regalo nila. Sabotahe. Gusto niyang maiyak sa inis. Gusto niyang sumigaw. Pero nakita niya si Doña Lawana sa isang sulok. Kalmadong nagpapaypay habang iniilawan ng flashlight ng cellphone. Nakatingin ito sa kanya. Hinihintay kung anong gagawin niya. Hindi ako bibigay. Hinubad ni Amihan ang kanyang high heels. Hinubad niya ang kanyang blazer at iniwan ito sa silya. Pakalmahin niyo ang mga bisita. Bigyan sila ng cold towels at drinks. Ako ang bahala sa kuryente. Utos ni Amihan. Tumakbo siya palabas ng ballroom. Hindi papunta sa opisina, kundi pababa sa madilim at mainit na basement kung saan naroon ang engineering department. Pagdating niya sa power room, naabutan niya ang chief engineer na si Mang Carding at 2 tauhan na nagkakagulo. Anong problema, Mang Carding? Sigaw ni Amihan sa ingay ng makina. Ma'am, yung manual override valve ng generator, kinalawang na at sinadya pang sirain ang handle. Hindi namin mapihit para mag-switch sa backup power. Kailangan ng 2 tao para ikutin. Pero kulang kami sa puwersa. Tiningnan ni Amihan ang malaking bakal na balbula. Puno ito ng grasa at langis. Tulungan ko kayo, sabi ni Amihan. Po, ma'am, madumi po. Wala akong pakialam sa dumi. Ang kailangan ko ay ilaw. Pumwesto si Amihan sa tabi ni Mang Carding. Hinawakan niya ang madulas at mainit na bakal. Ang kanyang maputing kamay ay agad na nangitim sa grasa. Ang kanyang mamahaling bestida ay nasagi sa maruming pader. Sa bilang ng 3, 1, 2, itulak. Buong puwersang itinulak ni Amihan ang balbula. Naramdaman niya ang pagbaon ng bakal sa kanyang palad. Masakit. Nabali ang kuko niya sa hinlalaki. Tumulo ang pawis sa kanyang mata. Og! Sige pa! Sigaw niya. Unti-unti, gumalaw ang balbula. Kriak! Umikot ito ng tuluyan. Vroom! Umungal ang dambuhalang generator. Nabuhay ang mga indicator lights. Umugong muli ang ventilation system. Napaupo si Amihan sa sahig. Habol ang hininga. Ang kanyang mukha ay may pahid ng itim na langis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero nakangiti siya. Good job, team! Sabi niya kay Mang Carding na gulat pa rin. Tumayo si Amihan. Hindi siya nagpalit ng damit. Pinunasan lang niya ang kanyang mukha ng panyo. Pero naiwan pa rin ang bakas ng grasa sa kanyang pisngi. Bumalik siya sa ballroom. Pagpasok niya, maliwanag na ulit. Masaya na ang mga bisita dahil bumalik ang aircon. Tumahimik ang lahat nang makita siya. Si Amihan Dalisay, ang may-ari ng hotel, ay nakatayo sa harap nila. Walang sapatos, may mantsa ng langis sa damit, at gulo ang buhok. Pero sa halip na pagtawanan, nakita ng mga bisita ang isang leader na handang madumihan para sa kanila. Kinuha ni Amihan ang mikropono. My apologies for the interruption. Matatag na sabi niya, hinihingal pa ng kaunti. We had a technical difficulty, but I personally ensured it won't happen again. As a token of apology,
Tonight's dinner and spa services are on the house. Nagpalakpakan ang mga tao, isang masigabong palakpakan na may halong respeto. Habang bumababa si Amihan sa stage, sinalubong siya ni Doña Lawana. Kinabahan si Amihan. Ang dumi niya. Siguradong gagalit ang biyanan niya dahil mukha siyang basahan. Pero inilabas ni Doña Lawana ang sarili nitong panyo. Dahan-dahang pinunasan ng Doña ang mantsa ng langis sa pisngi ni Amihan. Mama. Tinitigan siya ni Doña Lawana. Ang mga mata nito ay hindi na kasing talas ng dati, kundi puno ng pagkilala. Ang akala ko, nagpakasal lang ang anak ko sa isang magandang manika, sabi ng Donya. Mali ako. Hinawakan ng Donya ang maruming kamay ni Amihan at itinaas ito, parang isang kampeon sa boxing. Isa kang tunay na madrigal, Amihan. Mas karapat dapat kang dalhin ang apelyido ko kaysa sa sarili kong anak. Napaluha si Amihan. Sa wakas, hindi na siya asawa lang. Siya na ang reyna. Masakit ang ulo ni Kisig nang magising siya. Parang binibiyak ang kanyang bungo. Ang lasa ng mumurahing brandy ay nanunuot pa rin sa kanyang lalamunan. Si Tan, tawag niya, habang kinakapa ang espasyo sa tabi niya sa kama. Malamig, walang tao. Idinilat niya ang kanyang namumugtong mga mata. Napakatahimik ng apartment. Masyadong tahimik. Si Tan, pakiabot naman ng tubig. Utos niya, nakapikit ulit. Walang sumagot. Bumangon siya ng pilit at doon, tumambad sa kanya ang katotohanan. Bukas ang pinto ng aparador. Wala na ang mga damit ni Sitan. Wala na ang maleta nito. Napahawak si Kisig sa kanyang bulsa. Wala ang wallet niya. Wala ang cellphone niya. Tumingin siya sa mesa kung saan niya iniwan ang kanyang gintong relos. Ang huling mamahaling bagay na natitira sa kanya. Wala na rin. Hindi, bulong niya. Hindi mo gagawin to, Sitan. Halos baliktarin niya ang buong kwarto. Sa ilalim ng unan, sa loob ng sapatos, sa banyo, wala. Simot. Pati ang natitirang barya sa garapon, tinangay ng babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Tok! 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 Muntik nang mapatalon si Kisig sa gulat. Hoy! Madrigal! Sigaw ng isang boses sa labas. Si Aling Bibang, ang may-ari ng apartment. Lumabas ka dyan! 3 buwan na kayong hindi nagbabayad. May bagong uupa na. Layas! Binuksan ni Kisig ang pinto. Aling Bebang, sandali lang po. Babayaran ko po kayo. Nawalan lang ako ng wallet. Ilang beses ko nang narinig yan. Bulyaw ng matanda sabay hagis ng isang plastic bag sa mukha ni Kisig. Ayan ang mga tira-tira mong damit. Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong ipabarangay kita. Bago pa makasagot si Kisig, isinara na ni Aling Bebang ang pinto at nilak ito. Nakatayo si Kisig sa gitna ng makipot na eskinita. Suot lang niya ay isang gusot na t-shirt at maong. Yakap-yakap ang itim na plastic bag ng basura na naglalaman ng kanyang yaman. Naglakad siya. Wala siyang direksyon. Ang init ng aspalto ay tumatagos sa manipis niyang tsinelas. Gutom na siya. Ang huli niyang kinain ay ang noodles kahapon. Pumunta siya sa bahay ng dati niyang kumpare, si Mr. Salcedo. Ito ang kasama niya sa lahat ng kalokohan noon. Siguradong tutulungan siya nito. Pagdating niya sa gate ng malaking bahay, pinindot niya ang doorbell. Lumabas si Salcedo, pero nang makita nito si Kisig na mukhang taong grasa, hindi ito nagbukas ng gate. Pare, ako to si Kisig, kaway ni Kisig. Pahiram naman ng kahit 500 lang, o kaya pakainin mo na lang ako. Tinitigan siya ni Salcedo ng may pandidiri. Umalis ka na, Kisig. Dahil sa'yo, nawalan ako ng trabaho. Dahil sa'yo, blacklisted din ako. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikod si Salcedo at pumasok sa loob. Naiwan si Kisig na nakahawak sa rehas. Dati, siya ang boss. Dati, lahat sila ay yumuyuko sa kanya. Ngayon, parang may nakakahawang sakit ang pagiging Kisig Madrigal.
Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa bayan. Pagod na siya, nauuhaw. Napahinto siya sa tapat ng isang newsstand. Sa gitna ng mga dyaryo at magazine, isang pamilyar na muka ang nakita niya. Business Weekly Magazine. Nasa cover si Amihan. Nakangiti ito ng matipid pero puno ng kumpiyansa. Naka-cross arms. Ang caption sa ilalim, The Iron Lady of Grand Amihan, How She Turned Crisis into Gold. Ang ganda niya. Mas maganda kaysa noong kasal pa sila. Parang bumata ito ng 10 taon, ngayong wala na siya sa buhay nito. Naluha si Kisig. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa panghihinayang. Siya dapat yon. Siya dapat ang nasa cover. Siya dapat ang katabi ni Amihan. Pero pinili niya ang panandaliang aliw. Pinili niya si Sitan na ninakawan siya ng lahat. Habang ang babaeng tinalikuran niya ay siya palang ginto na itinapon niya sa putikan. Bumuhos ang ulan. Malakas. Nagtakbuhan ang mga tao para sumilong. Pero si Kisig, na natiling nakatayo sa tapat ng newsstand, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Basang-basa na siya. Nanginginig sa lamig at gutom. Sumilong siya sa ilalim ng waiting shed. May nakita siyang isang pirasong tinapay na nahulog sa lapag. Marumi na, basa pa. Tinitigan niya ito. Ang Kisig Madrigal noon, hindi kakain ng kahit anong hindi galing sa 5-star kitchen. Pero ang tiyan niya ay kumakalam. Masakit. Dahan-dahan, pinulot niya ang tinapay. Pinagpag ang dumi. At kinain ito habang humahagulgol. Habang nanginunguya ang mapait na katotohanan, may napansin siyang papel na nililipad ng hangin at dumikit sa poste ng waiting shed. Isang flyer. Basa na ito ng ulan, pero nababasa pa ang nakasulat. Urgent hiring. Grand Amihan Hotel. Positions available. Maintenance staff, janitorial services/cleaners. Apply at the back entrance. Grand Amihan Hotel. Ang kanyang kaharian. Tinitigan ni Kisig ang flyer. Ito na lang ba ang halaga niya? Maging tagalinis ng dumi sa sarili niyang palasyo. Pero tumunog ulit ang tiyan niya. Naalala niya ang lamig ng gabi sa kalsada. Pinahid ni Kisig ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Kinuha niya ang flyer. Itinago sa bulsa. Wala na siyang pride na poprotektahan. Ang meron na lang siya ay ang kagustuhang mabuhay. Bukas, babalik siya sa Grand Amihan, hindi bilang hari, kundi bilang alipin. Tanim, 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa family suite. Mabilis ang panahon, pero sa Grand Amihan Hotel, bawat segundo ay ginto. Nakatayo si Amihan sa tabi ng glass window ng kanyang opisina. Mula sa ika-20 palapag, tanaw niya ang buong isla ng Balangao. Ang dating luging kumpanya, ngayon ay isa ng award-winning resort na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mama, look oh, ang taas ng tower ko. Napalingon si Amihan at napangiti. Sa sulok ng kanyang opisina, naglalaro ng building blocks ang kanyang anak na si Alon. Malaki na ito, Bibo, at kamukhang-kamukha ni Kisig. Pero pinalaki niya itong may puso at respeto, mga katangiang wala sa ama nito. Lumapit si Amihan at hinalikan ang tuktok ng ulo ng bata. Ang galing naman ng baby ko. Mas mataas pa yan sa hotel natin. Siyempre, kasi ako ang magiging engineer paglaki ko, tapos ikaw ang boss, mama. Sagot ni Alon na may malapad na ngiti. Napawi ang nangiti ni Amihan nang kumatok ang kanyang sekretarya. Bumukas ang pinto at pumasok ang HR manager na si Miss Reyes. Bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Mama Mihan, sorry po sa istobong. May kailangan lang po akong isang guni sa inyo. Tungkol po ito sa hiring ng maintenance staff. Kumunot ang noo ni Amihan. Tumayo siya at bumalik sa kanyang mesa. Maintenance? Di ba sabi ko sa inyo na kayo na ang bahala dyan? Basta pasado sa background check at drug test, tanggapin niyo. Hindi niyo na kailangan ng approval ko para sa janitorial position. Opo ma'am, pero iba po ang kasong ito, sagot ni Miss Reyes.
Dahan-dahan niyang inilapag ang isang folder sa mesa ni amihan. Dahil po sa pangalan ng aplikante, binuksan ni amihan ang folder, isang biodata na nabibili lang sa tabi-tabi. Sulat kamay, may mga bura. Ang litrato na nakadikit ay isa sa isa ID picture na halatang ginupit lang mula sa lumang ID. Pero kilalang kilala niya ang mukha. Kahit payat, kahit maitim, at kahit malalim ang mga mata, pangalan. Kisig Madrigal posisyon na inaaplayan. Janitor/utility, nanigas si amihan. Parang bumalik ang lamig ng gabing iyon. Ang lalaking minsang nagsuot ng Italian suits at nagmaneho ng sports car, ngayon ay nagmamakaawa para sa trabahong tagalinis ng inidoro. Ma'am, mahinang sabi ni Miss Reyes. Blacklisted po siya sa system natin at alam naman po ng lahat ang ginawa niya sa inyo. Itatapon ko na po ba ang application? Tinitigan ni amihan ang papel. Naalala niya ang sinabi ni Doña Lawana noon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kakayahang magbigay ng awa sa mga hindi karapat-dapat. Tumingin siya kay Alon na masayang naglalaro. Ang anak niya na hindi nakilala ang ama. Isinara ni amihan ang folder. Tanggapin mo siya. Utos ni amihan. Nanlaki ang mata ni Miss Reyes. Po? Ma'am, sigurado po kayo? Baka po gumawa lang siya ng gulo. Tingnan mo ang sulat kamay niya, Miss Reyes. Putol ni amihan. Nanginginig, desperado. Wala na siyang lakas para manggulo. Gusto lang niyang mabuhay. Sumandal si amihan sa kanyang swivel chair, ang upuan na dating pag-aari ni Kisig. Pero may kondisyon ako, dagdag ni amihan. Ang boses niya ay naging matalim. Minimum wage, walang special treatment, kung ano ang trabaho ng ibang janitor. Yun din ang gagawin niya. At ang pinakamahalaga, hindi niya pwedeng malaman na ako ang nag-approve nito. Ipaalam mo sa kanya na awa lang ng HR ang dahilan kung bakit siya nakapasok. Masusunod po, ma'am. Nang makalabas ang HR manager, napabuntong hininga si amihan. Hindi ito awa, ito ay hustisya. Gusto niyang maramdaman ni Kisig ang hirap ng bawat pisong kinikita ng mga empleyadong minsan niyang minaliit. Sa basement ng hotel, sa locker room ng mga maintenance staff, isinuot ni Kisig ang kulay asul na uniforme. Medyo maluwag ito sa kanya dahil pumayat na siya ng husto. Ang tela ay magaspang sa balat, malayong malayo sa seda na nakasanayan niya. Tiningnan niya ang sarili sa basag na salamin ng locker. Wala na ang Kisig na tinitingala. Ang nakikita niya ay isang lalaking pagod, gutom, at puno ng peklat ng pagsisisi. Hoy, baguhan! Sigaw ng supervisor na si Mang Carding, ang parehong engineer na tinulungan ni amihan sa generator room noon. Anong tinutunganga mo dyan? Kunin mo yung mop at timba. Maraming putik sa lobby dahil umulan. Linisin mo. Ngayon na. Oo po, sir, sagot ni Kisig. Yumuko siya. Sir. Tinatawag niyang sir ang dating tauhan niya. Kinuha ni Kisig ang mabigat na timba. Kinuha niya ang mop. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng basement, paakyat sa service elevator, patungo sa grand lobby. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng Grand Amihan Hotel. Amoy ng tagumpay. Amoy ng yaman. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang naglalakad sa red carpet. Inilapag niya ang timba. Isinawsaw ang mop sa tubig na may sabon. At sa gitna ng mga bisitang nagtatawanan at mga negosyanteng nag-uusap, yumuko si Kisig Madrigal at nagsimulang maglampaso ng sahig na minsan ay pag-aari niya. 6 na buwan na si Kisig na nagtatrabaho bilang janitor sa Grand Amihan. Sa loob ng 6 na buwan, natutunan niyang maging invisible. Yumuyuko siya kapag may dumarating na bisita. Umiiwas siya sa mga dating katrabaho na ngayon ay boss na niya. Ang kanyang mundo ay lumiit mula sa malawak na lobby hanggang sa mga sulok na hindi pinapansin ng iba. Alam niyang nagtatrabaho pa rin si amihan sa hotel. Siya ang CEO, ang reyna.
Pero sa loob ng 6 na buwan, hindi pa sila nagkikita. Sinisiguro niyang wala siya sa paningin nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya. Isang hapon, habang naglalampaso si Kisig sa tapat ng elevator ng VIP, narinig niya ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig. Okay, I'll see you at the board meeting. Make sure the presentation is ready. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Automatikong yumuko si Kisig. Itinuloy ang pag-mop. Tinitingnan lang ang sahig. Ang protocol ay simple. Huwag tumingin sa mata ng bisita. Huwag mang-abala. Isang pares ng mamahaling itim na stiletto ang humakbang palabas ng elevator. Napakakintab. Napakaganda ng korte. Walang bahid ng alikabok. Alam ni Kisig kung kaninong sapatos iyon. Kasunod nito ang 2 malalaking bodyguard. Tumigil ang mga sapatos sa mismong tapat ng basang sahig na nililinis niya. Excuse me, sabi ng isang bodyguard. Ang boses ay matigas. Tabi. Hindi gumalaw si Kisig. Nanigas ang kanyang mga kamay sa hawakan ng mop. Ang puso niya ay kumakarera. Parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. At doon, nagtama ang kanilang mga mata. Si Amihan, mas lalo siyang gumanda. Ang dati niyang mahabang buhok ay maikli na ngayon, bagay na bagay sa kanyang seryosong mukha. Suot niya ay isang power suit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Walang emosyon ang kanyang mga mata, walang galit, walang awa. Tumingin lang ito sa kanya na parang isa siyang ordinaryong janitor na nakaharang sa daan. Iyon ang mas masakit. Hindi ang galit, kundi ang kawalan ng pakialam. Aami, bulong ni Kisig. Isang salitang halos 2 taon niyang hindi nabigkas. Hindi sumagot si Amihan. Tiningnan lang niya ang maruming tubig sa timba. Pagkatapos ay ang maruming damit ni Kisig. Anong pangalan mo? Tanong ni Amihan sa bodyguard. Ma'am, yung janitor, anong pangalan niya? Tiningnan ng bodyguard ang name tag ni Kisig. Madrigal po, ma'am. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Kisig sa mukha ni Amihan. Isang saglit lang, pero sapat na para malaman niyang naalala pa rin siya nito. Nagpatuloy si Amihan sa paglalakad na parang walang nangyari, pero bago siya tuluyang makalayo, huminto siya, hindi siya lumingon. Pakilinis yang mabuti, utos ni Amihan. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang butil ng alikabok. Ayokong madumihan ang hotel ng anak ko. Hotel ng anak ko. Parang sinaksak si Kisig ng libu-libong karayom. Ang sakit ay hindi sa pisikal, kundi sa kaluluwa. Hindi na niya ito asawa, hindi na rin niya ito hotel. At higit sa lahat, ang anak na dapat sana ay tagapagmana niya. Ngayon ay pag-aari na lang ni Amihan. Nakatayo lang si Kisig doon, hawak ang mop, pinapanood ang likod ng babaeng minsan ay buong mundong umikot para sa kanya. Pinapanood niya itong maglakad palayo, hanggang sa lamunin na ito ng karangyaan ng lobby. Napayuko si Kisig, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa sahig na nililinis niya. Hindi ito pawis, luha ito. Ang luha ng isang lalaking huli na ang lahat para sa kanya. Opo, ma'am, bulong niya sa hangin, kahit wala nang nakakarinig. Lilinisin ko po. At itinuloy niya ang paglampaso habang paulit-ulit na hinahalo ang maruming tubig at ang kanyang mapait na pagsisisi. Nakatayo si Amihan sa malawak na balkonahe ng kanyang penthouse office, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Mula sa itaas, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na naguunahan. Ang gabi ay nagsisimula nang bumagsak sa isla ng Balangaw at isa-isang sumisindi ang mga ilaw ng syudad. 2 taon. Tila kailan lang, sa balkonaheng ito rin siya umiiyak. Tinatanong ang Diyos kung bakit siya pinagtaksilan. Ngayon, sa parehong lugar,
kapayapaan na ang kanyang nararamdaman. Pinatawad na ba niya si Kisig? Siguro, pero hindi para sa kanya. Pinatawad niya si Kisig para sa sarili niya. Para palayain ang sarili mula sa bigat ng galit. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi paglimot sa kasalanan. Ito ay pagpili na huwag nang hayaang saktan ka pa ng kasalanang yon. Bumalik siya sa kanyang mesa. May isang folder na naghihintay sa kanya. Ang proposal para sa taunang aumento sa sahod ng lahat ng empleyado ng hotel. Binuklat niya ito. Nakalista ang lahat ng departamento, mula sa mga manager, sa mga chef, hanggang sa housekeeping. Sa pinakahuling pahina, nakita niya ang listahan ng mga pangalan sa ilalim ng janitorial services. At doon, sa gitna ng listahan, nakasulat ang pangalan niya. Madrigal, Kisig. Hindi na sumikip ang dibdib niya. Hindi na kumulo ang dugo niya. Isa na lang siyang pangalan sa papel. Isang empleyado na kailangang pasahurin. Kinuha ni Amihan ang kanyang ballpen. Sa tabi ng proposal, may note mula sa accounting. Ma'am, we can afford a 5% increase for rank and file. Binura ito ni Amihan. Sa tabi nito isinulat niya, make it 10%. They deserve it. At sa ilalim, buong-buo niyang pinirmahan ang kanyang pangalan. Amihan Dalisay, CEO. Sa basement, sa employees' canteen. Umupo si Kisig sa isang sulok, mag-isa. Binuksan niya ang kanyang baunan, isang cup ng kanin at isang pritong itlog. Ito ang tanghalian at hapunan niya araw-araw. Sapat lang para hindi magutom. Habang kumakain, napatingin siya sa bintana ng kantin. Tanaw mula doon ang tuktok ng hotel kung saan naroon ang opisina ni Amihan. Ang ilaw sa penthouse ay nakabukas pa. Alam niyang nandoon ito. Nagtatrabaho. Pinalalago ang imperyong minsan ay tinapakan niya. Hindi na siya naiinggit. Hindi na siya nagagalit. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng paghanga na may kasamang matinding lungkot. Si Amihan ang bituin na hindi niya naabot dahil mas pinili niyang tumingin sa kumikinang na bato sa lupa. Natapos siyang kumain, inilagay niya ang kanyang pinagkainan sa lababo. Habang naghuhugas ng kamay, narinig niyang nagbubulungan ang mga kasamahan niya. Nakita niyo yung memo? Grabe! 10% ang taas sahod natin. Oo nga, hulog ng langit si Ma'am Amihan. Mabuhay! Napahinto si Kisig. 10%? Malaking bagay iyon para sa kanya. Ibig sabihin, makakabili na siya ng bagong tsinelas. Makakakain na siya ng ulam na may karne kahit isang beses sa isang linggo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang babaeng sinaktan niya nang lubos ang siya ngayong nagbibigay sa kanya ng biyaya para makaraos sa araw-araw. Ito na siguro ang tunay na gaba, hindi ang parusa ng galit, kundi ang parusa ng kabaitan na hindi mo na kayang suklian. Pata. Pag-uwi ni Amihan sa kanilang bahay sa loob ng resort, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Mama, you're home, sigaw ni Alon. Binuhat ni Amihan ang kanyang anak na wala lahat ng pagod niya. Ang amoy ng kanyang anak ang kanyang naging pabango. Ang tawa nito ang kanyang naging musika. How was school, my little engineer? It was great. We built a volcano. Naupo sila sa sofa, magkayakap. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa dagat mula sa kanilang bintana. Ang kulay kahel na langit ay humahalik sa asul na tubig ng isla ng Balangao. Dati, ang tagumpay para sa kanya ay isang masayang pamilya kasama si Kisig. Ngayon, naintindihan na niya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong buhay. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan ng loob na kahit mag-isa ka, buo ka. Na kahit dumaan ka sa pinakamatinding unos, nakatayo ka pa rin, mas matatag, mas matalino, at mas buo kaysa dati. Niyakap niya si Elon. I love you, anak. I love you too, Mama.
Sa paglubog ng araw, sa isang islang tinatawag na Balangaw, isang reyna ang naghari, hindi sa trono ng ginto at pilak, kundi sa trono ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili. At iyon ang pinakamatamis na tagumpay sa lahat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan Dalisay, isang kwentong nagpapatunay na ang paghihiganti ay hindi laging isinasagawa sa pamamagitan ng galit at ingay. Minsan ang pinakamabigat na parusa sa mga nagkasala ay ang makita kang namumukadkad at nagtatagumpay habang sila ay unti-unting nilalamon ng kanilang sariling pagkakamali. Ang kwentong ito ay paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa tibay ng kanyang puso na bumangon mula sa pagkadapa. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang patawarin ang nakaraan, hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Amihan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Nasiyahan po ba kayo sa naging kapalaran ni Kisig? Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.